Vision Statement: 2025 Disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God. Our purpose. Calgary Christian Church exists to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a whole life as true worship to God, to care for people, to win lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership.
Mic there. Good morning po. Magandang umaga. Ayan, so tingnan nga po natin ang ating nasa kanan at nasa kaliwa. Batiin po natin ng good morning. Ayan. Parang mayroong bakante dito, ano po. Kumusta po kayo? Ayan, so natatandaan po ba natin yung last time yung ating natutunan? Meron ako ditong isang laging natandaan. Sabi yung praise isn't just for Sundays, it's for every day. Araw-araw, bawat umaga hanggang maghapon, purihin at pasalamatan ang Panginoon. So handa na po ba tayo sa umagang ito? Ayan, sige. Tayo po ay tumayo at lumuhog sa presensya ng Panginoon. Sa John 3:16 sabi, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life." Amen. Meron isang batang umawit. 5.5 years old siya at sabi sa awit na yon, "Ang pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Hindi nagbabago, tapat at totoo. Ang pag-ibig niyang dalisay sa akin at sa iyo." Ang sabi, ibahagi natin sa buong mundo. Isang pag-ibig na nagbubuklod sa atin. Isang pag-ibig na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Napakagandang awitin. Panginoon, dakila ka sa lahat. Ang pag-ibig mo, Panginoon, mula noon, ngayon at sa hinaharap, alam namin, Panginoon, hindi ito magbabago. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba. Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala kaming magagawa, Panginoon, kung ikaw ay wala sa amin. Purihin ang iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa bawat buhay at kaluluwa na nasa iyong harapan ngayon upang sa iyo ay magpuri, magpasalamat, isuko ang lahat, papurihan ka, at maaaring humiling sa iyo, Panginoon, ng kagalingan ng aming pusong sa ngayon ay nabibigatan. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay may oportunidad na naman na mag-celebrate ng kabutihan mo. Sa pag-awit namin mamaya, Panginoon, dalangin ko ang presensya mo, ang lubos-lubos na magpuspos sa aming espiritu. Thank you so much, Lord. At tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang lahat na mag-aalay sa iyo ng paglilingkod at lahat ng tatayo sa harapan ito, Panginoon, ay i-bless mo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan mo, dakilang Diyos, Jesus. Amen. Ngayon po ay inihiling ko po na manatili tayo nakatayo at let us join the praise and worship team to be led by Pastor Agra upang patuloy nating purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Tita. At ngayon pong umaga, sama-sama po nating ipahayag ang ating pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw. Handa na po ba tayo? Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Sige po, awitan natin ng buong puso, buong kagalakan, buong kalakasan ang ating Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, kahit ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh.
Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na umawit sa iyo. Salamat, Lord, sa kalayaan na pumalakpak. Salamat sa kalayaan na kami ay sumayaw, magpasalamat, magpuri, sumamba. Panginoon, salamat dahil sa lahat ng mga pamamaraan na ito, Panginoon, na ipapahayag namin yung pagmamahal namin sa iyo. At gayon din, Lord, pinapaalala mo rin sa amin ang paulit-ulit yung dakilang pagmamahal na mayroon ka sa amin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin itataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Patuloy kaming aawit sa iyo, O Diyos. Sige po, sambahin natin ang ating Panginoon. Sa iyong magpupuri, sa iyo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa iyo ay aawit, sa iyo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Hallelujah. Awitin natin sa Panginoon. Sa iyo ay aawit, sa iyo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa iyo mag-aawit, sa iyo ay sasayaw, pagkat mahal
pagkakataon po, awitin natin. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Amen. Purihin ka, Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay makaupo. Amen. God is good? All the time. All the time? Amen. Okay. Ang sabi po sa aklat na ating, yung ating Biblia, pararangalan ng Diyos ang magbibigay ng parangal sa Kanya. Amen. Di po ba? Kaya ang ating mga inawit kanina ay totoong talagang parangal sa Panginoon. Ngayon naman po, ang Diyos ay nagpapadala ng mga blessings. At isa sa mga great blessings sa ating simbahan ay magpadala ng mga bagong sasamba. Tama po ba? Sabihin niyo nga po, amen. Okay, sa umagang ito, meron po tayong bisita. At nagagalak ang Panginoon kapag tayo'y nadadagdagan. Di po ba? Kaya pag po tinawag ang pangalan, kaway-kaway, mga kapatid, syempre, papalakpakan natin si Lord at pupurihin sapagkat binigyan tayo ng blessings. Sa ating kalagitnaan, tawagin ko po si Sister Tricia Shane T. Pilapil. Good morning, kapatid. Welcome to Cogeo Christian Church. At kapatid mo rin siguro ito, Aisha Ponya Pilapil. Wow, welcome mga magaganda nating kapatid. Siya po ay in-invite ng ating pastor na si Pastor Makoy. So ngayon po, tingnan natin ang kaliwat kanan natin. Yan. Masisigla ba yan? Yan, sige. Tumayo po tayo. I-welcome at batiin natin ang isa't isa. May isang Kristiyano, Kristiyano, Kristiyano. May isang Kristiyano naging... 150. 150 kaagad. May dalawang Kristiyano, Kristiyano, Kristiyano naging... 200. 200. May 200 na Kristiyano, Kristiyano, Kristiyano. May naging 200 na Kristiyano naging... Ilan na po? Napakadami, hindi nyo masabi kung anong number na po, ano? Ang ating pong tagapagsalita ay may life verse na ganito, na matatagpuan po sa aklat ng Salmo or Psalms 139
3, verse 1 to 4. Allow me po to read the verses. Ganito po ang kanyang live verse. Bless the Lord, O my soul, in all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits, who pardons all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit. Nais ko lang pong basahin din sa Tagalog kasi napakaganda po ng translation po nito sa Tagalog sa lumang King James Version. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala niya ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating tagapagsalita ay talagang inspirasyon ng nakararami. At talaga po rin siyang isang big encourager. Kaya't yung natatandaan ko po yung fellowship sa isa sa mga, nung po yung bahay niya nung mga 30 years ago, yung talagang kinakanta doon sa fellowship, may isang Kristiyano, hanggang sinabi niyo po yung mga numbers, ano? Kala ko po 1, 2, 3 lang. So, palakpan natin ang ating buhay na Diyos sa ating tagapagsalita. Walang iba, si Brother Bishop Pong Canlas. Para naman ang serious natin. Hindi mapapanatag ang loob ko pag parang nakangit si mga. Konting ngiti nga, isang palakpak lang. Sabi ko naman, isa lang. Dalawa yun. O, dalawa. Okay, Armalite para sa Panginoon. Yung Armalite, parang, ang Armalite, tag. Okay? Wow, praise God. Napakabuti ng Diyos. Alam nyo na bakit? Kasi nakita ko kayo. At kasi siyempre, nakita nyo rin ako. Masaya ba kayo pag nakikita nyo ako? Na-encourage ba kayo pag nakikita nyo ako? Sige, mamaya pumila kayo. Bibigyan ko kayo tag 20 pesos bawat isa. Anyway. Punta tayo. Ang team natin is para hindi ko na pagtatagalan yung mensahe natin. Medyo maikli. Grounded in the greatness of God. Sabihin nga, yan, di ba nakaganda? Excuse lang po ako. Iinom lang akong tubig. Kanina po ako naghahatay. Dapat binubuksan na kaagad. Alam nyo, tuwing magsasalita po ako dito, sa una, kinakabahan ako. Pero habang tumatagal, kumakapal ang mukha ko. Kaya nawawala yung kaba ko. Okay, marahil sariwa pa sa ating mga isipan ang itinuro sa atin noon nung magkaroon dito ng couples fellowship na pinagunahan na nag-message si Pastor Ernie Bartolome. Yan si Pastor, nandiyan kasama natin na siya yung, at ang itinuro niya ay yung patungkol sa 5 languages. The 5 love language. Yan yung kanyang itinuro. Ngayon, alam ko naman, lahat naman to hindi pa lahat narinig. Lalong-lalo na yung mga kabataan, yung mga wala pang asawa. No? So, gusto ko rin naman itong iparinig sa kanila, lalong-lalo na po, lang mga malapit pa lang mag-aasawa na, gusto ko rin marinig nila ito. Dahil darating din namang araw, mag-aasawa at mag-aasawa kayo. Kaya may pag-asa pa kayo. Lalo-lalo na si Ate AB. Wala pa si Ate AB rito, may pag-asa pa. Okay. Kaya kailangan muna natin itong i-review ng mabilisan yung itinuro sa atin ni Pastor Ernie, the 5 love language, bago tayo tumungo sa ating magandang pag-uusapan. Pero sige, bago lahat, tayo po manalangin muna. Let's close our eyes. Panginoon, salamat po dahil napakabuti nyo. Nakatuntong kami uli rito
nakaakyat. At Lord, nakapagsamba kami kanina, nakaawit kami. Masaya ang aming mga puso habang umaawit kami sa inyo. At kaya Lord, salamat po, nakakapalakpak po kami. Tanda po ng aming mga kamay, masigla, masaya ang aming paa. Lord, we truly bless you, Father. At napakasarap po ang sumamba sa inyo. At muli kami po ibinigay nyo kami ng another opportunity na makapag-aral po ng iyong mga salita at matutunan po namin kung anong gusto nyo gawin sa amin. Kung anong itinuturo nyo, Panginoon, sa amin. Buksan nyo ang bawat puso, bawat isipan. Pumasok lahat sa kanilang dibdib, sa kanilang puso at baunin ito, Panginoon, at isa pamuhay. Muli po, salamat at ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ano-ano nga ba itinuro na 5 love language sa mag-asawa? Okay? Makaka-relate din naman kayo lahat maya-maya yung wala pang asawa. So, unang-una, dahil wala pa rito, yung monitor, dito po ako titingin. Kaya, actually po, kahapon gusto ko nang bilhin yan. Dahil nakita ko, 29,000 lang, bibili ko na sana. Pero naisip ko, pagka binili ko to, wala nang magkukusa. Mag-uunahan na lang kami. Pag hindi pa yan nabili, hanggang sa susunod na linggo, ako na ang bibili. Ako ang pagpapalain. Di ba? Kaya makipag-uunahan na lang kayo. Bibigyan ko pa kayo ng chance hanggang December. Okay. Balikan natin, 5 love language sa mag-asawa. Una, words of affirmation. Kailangan appreciative ka. Kailangan bulero ka. Hindi, joke lang yun, okay? Quality time, kailangan may oras ka sa isa't isa. Physical touch, kailangan kissable ka or yakapable ka. Acts of service, kailangan mapagsilbi ka. Sinisilban niyo ba yung asawa niyo? Pinagtitimplan yung kape? Ganon, okay? Acts of service yun. And receiving gifts, kailangan mapagbigay ka, mapagregalo ka. Kahit bulaklak na kalachuchi, ibinigay mo, yon ay receiving gifts. Okay? Matutuwa na yung asawa. Actually, sa totoong buhay, ang 5 yan ay nagagawa naman at nangyayari. Pero habang tumatagal, no, sa magkasintahan pa lang, yung bago-bago pa lang, o bago pa lang irakasal, yung 5 love language na yan, kumpleto yan, buo yan, totoo yan. Pero habang tumatagal, medyo nababawasan ng konti. No? Nawawala naman siya yung kanilang yung oras nila sa isa't isa. No? Pero sa Panginoon, walang nawawala. Mamaya, pag-aaralan natin yon. Kaya tuloy-tuloy pagdating sa Panginoon. Ngayon, kung may 5 language sa mga mag-asawa, ay meron ding 5 language para naman sa Panginoon. Okay, ilan yon? Diyos ko, hindi kayo nakikinig. Isang tanong ko pa lang yun, ha? Ilan? 5. Okay. Oh. Kaya ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang The 5 Love Language of God. Okay? Excited ba kayo? Okay, very good. Buti naman. Kaya ngayon, ano nga ba ang 5 love language ng Lord na dapat nating ginagawa natin para sa Kanya? Kung may words of affirmation, kanina, di ba sinabi ko? Una, words of affirmation. Kung may words of affirmation sa mag-asawa, na dapat ina-appreciate mo yung mga ginagawa niya. O lagi mong sinasabihang, mahal kita, ikaw lang talaga, wala nang iba, maniwala ka sa sana. Di ba? Ganon. Okay, sasabi mo, ang ganda mo naman, kahit pangit siya. Matutuwa na yun. Dapat ina-appreciate mo yun. Yun yung words of affirmation. Sa Panginoon, words of adoration. So, ano nga ba ibig sabihin ng adoration? Yan. Adoration. Adoration remind us that we are creatures and that God is our Creator, deserving all our attention and love. Dahil siya ang naglalang sa iyo, karapat-dapat lang na ibigay natin sa Kanya ang buong pusong pasasalamat. Nawala po. Okay? Ngayon, sa paano paraan? Dahil karapat-dapat siya sa atin, no? Sa paanong paraan, kailangan ina-appreciate mo yung mga ginagawa niya.
sa buhay mo. Appreciative ka dapat sa Panginoon. Tingnan natin sa bless. Kanina, sinabi niya ni Ate Mylene. Napakagandang verse po nito mga kapatid. Tingnan niyo yung verse na to. Ito yung isinulat ni Haring David. No, isinulat ni Haring David. Ewan ko, medyo may edad na siguro siya. Pero alam niyo naman, kilala niyo naman si Haring David. Sino nakakakilala kay Haring David? Taas ang kamay. Kailangan pang introduce si Haring David. Pero ito yung kanyang sinulat. Tingnan mo yung sinulat niya. Wala kasi tayong monitor. Sabi niya, bless the Lord. Ibig sabihin ba, bless the Lord. Oh my soul. Ibig sabihin, oh my soul. Ang kaloob-looban. Oh my soul. And all that is within me. Ang lahat ng nasa akin. Pati atay, puso, isaw, bituka, lahat na. Sinama niya. Ulo, paa, head and shoulder, knees and toes. Bless His holy name. Sabi niya, bless the Lord. Inulit pa niya. Talagang ganun. Bless the Lord, oh my soul. And forget not of His benefits. Yung mga, anong benefits? Yung mga binibigay niya sa'yo, yung anong meron ka sa'yo ngayon. Yun yung mga benefits. Who pardons all iniquities. Yung mga traso niyo sa Kanya na pinatawad niya. And who pardons and who heals all your diseases. Sigurado naman siguro, nagkasakit naman kayo lahat, pero pinagaling kayo. Amen ba? And who redeems your life from the pit. Naligtas tayo dahil kay Kristo. Niredeem ka niya. Ang Psalms na ito ay pinapakita kung paano ang pagbigay ng adoration sa Panginoon. Sabi, ulitin ko daw. Hindi raw kayo nakikinig. Kailangan i-praise o kaya i-bless natin ang kanyang pangalan at alalahanin ang lahat ng mga benefits at blessing na ibinibigay niya sa atin. Lalahanin mo lahat ng ibinigay niya sa iyo. Yung alam pag-inom mo ng tubig, yung nakukuha mo ng tubig, benefits na yon. Ang dalawang ito ay nagbibigay ng magandang pagkaulugan at kadahilanan. Halimbawa na lang, kung gusto kong i-Lord, halimbawa ko, kung gusto kong i-adore si Lord, magsisimula akong alalahanin ang lahat ng ginawa niya sa akin. Inaalala ko nung araw na pinili niya ako. Inaalala ko nung araw na tinanggap ko si Kristo. Inaalala ko nung binigay niya sa akin ng asawa ko. Alam, wala yung asawa ko, nasa Pampanga, sayang. Para sa kanya itong mensahe na ito. Inaalala ko nung ma-ICU ang apo ko. Nakakala ko ay mawawala niya sa akin. Pero ngayon, kahapon, nagkasakit na isang araw, nagkasakit na naman, hospital na naman, inuwi ko na naman. Pero inaalala ko yung mga kagalingan at yung ang mga ginagawa niya sa aking buhay. Dapat alalahanin natin lahat yun. At habang napoprocess at nare-reflect sa aking kaisipan ng kanyang kabutihan at katapatan, sa akin ay labis akong nagpapasalamat at nagpupuri sa kanya dahil sa kung sino siya. Sino ba siya? Kapag ina-adore natin ng Diyos, kailangan tumingin tayo sa Kanya at acknowledge natin siya kung sino siya. Sino nga ba ang Panginoon? Ang naglalang lang naman ng 200 bilyon sa kalakawakan at siya din perpektong mapagmahal na itay. Amen ba? Mahal tayo ng Diyos, mapagmahal siya. At kapag nakita natin na ang Diyos natin ay malaki, at makapangyarihan, doon natin nakikita na ang Diyos, nakikita na ang mga problema natin ay maliit lang. Maliit lamang. Halimbawa, gusto ko magpunit ng krus. Maliit pa itong krus na to, malaki. Maliit lang. Pero itong krus na to, malaki. Pagka malayo ka sa Diyos, ang problema mo iyan. Pag malayo ka, pero pag malaki ka, pag malaki sa iyo ang Diyos, yan ang Diyos mo. At ito ang problema mo. Okay, tuloy natin. Kaya susunod na kayo manalangin at nai-struggle kung paano kayo manalangin, magsimula kayo sa simpleng adoration. Bless His name and remember His benefits. Makakaasa tayo kapag nag-focus tayo pasaas sa Kanya, imbes na pababa sa ating mga problema, ang lahat ay mababago at magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan ang iyong buhay. Ang adoration ay para lang sa Diyos.
Hindi sa mga artista o mga Koreano nakikita. Naalala nyo yung mga Koreanong mga sikat, nagsasayaw, yung mga tao. Naalala ko nung bata ako, nanonood ako ng concert ng The Beatles, nakikita ko yung mga tao, umiiyak pa sila pag nakita nila si Paul McCartney. Naghihiyawan pa sila. No? Ina-adore nila yung mga tao. Ang dapat natin i-adore, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Ikalawa, kung may quality time sa mag-asawa, na dapat ay lagi kayong may time sa isa't isa, sa Diyos naman ay mayroong quiet time. Psst. Sa Diyos ay may quiet time. Sa Mark 1:35, sabi niya, sige na. Very early in the morning. Anong oras yan? Very early in the morning. Ibig sabihin, madaling araw lang. No? While it was still dark, Jesus got up and left the house and went off to a solitary place where He prayed. Ang Panginoong Jesus, kahit siya, nagko-quiet time. Madaling araw yun. Kaya, siguro mga alas 4, mga alas 3, nagko-quiet time din ang Panginoon. Sa relasyon ng mag-asawa, ay napakahalaga ng quality time. Dahil dito mo mas nakikilala ang asawa mo. Sa ating relasyon naman sa Diyos, ang katumbas ng quality time ay quiet time. Sino sa atin dito ang may quiet time? Taas ang kamay. Aray, Diyos ko, 3 lang. Taas nga po natin ng ating kamay kung sino rito ang may quiet time. Sige, huwag kayong mahiya. Okay, taas natin ang kamay. Okay. Very good. Okay. Ito naman, para sa mga naalala ko kanina kasi nag-quiet time ako. Pero sa kotse. At habang nagpe-pray ako, nasa kotse. Galing akong Pampanga. Sabi ko, Lord, paano ako magko-quiet time? Ang ingay ang lang sa mga sasakyan. Natatakot pa ako, nag-i-imagine ako, baka mabangga ako. Anyway, kahit mabangga ako, Lord, habang nagpe-pray ko, siguro, sagip mo kaagad. Okay. Ngayon, bakit napaka-importante ng quiet time? 3 bagay lang yan. Okay, 3 bagay lang. Quiet time is an expression of our love to God. Pag mahal mo ang isang tao, gusto mo bang mag-spend ka ng time sa kasama siya? Oo o hindi? Pag mahal mo ang isang tao, gusto mo ba siyang kasama? Hindi. Pag may date ka, excited ka, di ba? Ganon din sa Diyos. Sino dito ang mahal ng Diyos? Amen. Lahat naman tayo. At dahil mahal natin siya, dapat tayong magkaroon ng quiet time with Him bilang ekspresyon ng pag-ibig natin sa Kanya at pagpapakita na mas gusto pa natin siyang makilala. Sabi nga sa Proverbs 8:17, sabi niya, Proverbs 8:7, I love those who love me. Mahal ko yung mga nagmamahal sa akin. And those who seek me finds me. At lahat na naghahanap sa akin ay nakikita ako. Mga kapatid, tandaan nyo to, na ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. At dahil sa pag-ibig na yan, kailangan nating suklian ng pag-ibig. Kung mahal mo isang tao, mahal ka rin niya, di ba? Give and take din yan. Okay? At kung mahal natin siya, dapat bigyan din natin siya ng panahon o oras. Sa parang ito ay mas higit nating mararanasan ang lawak ng pag-ibig niya sa atin. At sa pamamagitan ng quiet time, na ibabalik natin sa Kanya ang klase ng pag-ibig na deserve niyang matanggap mula sa atin. Ikalawa, quiet time is an expression of humility before God. Humility. Anong ibig sabihin ng humility? Pagpapakumbaba. Bakit humility? Dahil through quiet time, pinapakita mo na ang kalakasan at ang lahat ng pangangailan mo ay nagmumula sa Kanya. Lord, nanggaling sa iyo ito eh. Nagpapakumbaba ako, kaya ganito ang buhay ko. At nagpapasalamat ko. Pagpapakumbaba, hindi ng sarili mong kakayanan. Hindi ng dahil sa matalino ka, mahusay ka, magaling ka, o masipag ka. Lahat ng tinatamasa mo ngayon, lahat yan ay nanggaling sa Kanya. Kaya marapat lamang na maging mapagkumbaba ka sa Kanya. Huwag kang mayabang. Naalala ko, meron ako napanood sa
Pinakita lang sa akin sa TikTok, ang sabi niya, bakit ganon? Pag ang tao nagiging successful o ang lagi niya sinasabi, thank you Lord. Isang ateista yata yung nagsabi, sabi niya, bakit pumasa sa board exam? Thank you Lord. Ang sagot niya, ang tanong niya, bakit lagi ang Diyos ang tinethank you? Samantalang effort naman yun. Effort naman niya na pumasa ka, nag-aral ka, nagsipag ka. Effort mo yan, bakit sa Diyos? Ang Diyos lagi ang laging pinasasalamatan. Alam mo, sabi ko, ang sarap kurutin yan eh. Pero sabi ng Lord, wag. Kasi alam, mahawa ka na lang sa Kanya, di ba? Pero mo, may magsasalitang mga ganon, nakakapangilabot. Ikatlo, quiet time makes your spirit quiet. Quiet time makes your spirit quiet. Ito ay personal experience ko. Marami tayong mga alalahanin sa buhay, pero kapag inuna natin ang quiet time o ang pagsaliksik sa Kanya, ay mapapanatag ka. Totoo po ito mga kapatid. Magkakaroon ka ng kapayapaan at pag-asa sa buhay. Kung nangihina ka, ay palalakasin ka ng Kanyang mga salita. Napakaraming verse sa Bible na magpapalakas sa iyo. At lahat ng kailangan mo sa buhay ay pagkakalob niya. Hindi yung kung kailan ka lang nangailangan, tsaka ka lang tatawag at maghahanap sa Kanya. Sa aking buhay, puno ng mga challenges. Alam niyo po, ang tingin kasi ninyo, ewan ko kung ganito tingin niyo sa akin. Ang tingin niyo sa akin ay mayaman. Maraming pera. Tama ba kayo? Tama ba ako? Tingin niyo sa akin marami akong pera eh. Marami akong pera na kay Lord. Pero ngayon wala pa eh, hinihintay ko pa. Pero ang dami ko pong problema mga kapatid. Kung ang problema ko, kung bagamat sa parang constant, hindi tumitigil, no? Parang nakukuha ko lahat yan sa panalangin. Ang dami kong alalahanin. Ang dami ko pong mga tauhan, lahat yan iniintindi ko. 500 yung tao ko, lahat yan iniisip ko kada Biyernes. Kada kinsenas, katapusan, lahat iniisip ko paano sila susweldo. So, ang bigat po, buti sana ako ang pasweldo maliit lang. Pero lahat yun, inaalala ko sa mga projects na ginagawa namin, inaalala ko lahat yan dahil lahat, ang daming problema. Sabi ko, minsan inisip ko, Lord, parang hindi ko na kaya. Alam mo, kung paano lang ako nakaka-survive, nakakarawas, through quiet time. Nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Pagkatapos, pag nagpe-pray na ako, pag halimbawa nagpray na ako, napapanatag ako. Sabi ko, ang sarap habang nagpe-pray ako, yung problema kong ganyang kalaki, gumaganyan ng gumaganyan. Parang namagang ganyang kalaki, lumiliit ng lumiliit yung problema ko. Napapanatag ako, napapayapa ako. Try nyo. Subukan nyo lang. Pero minsan, pagtapos ko naman, sabi ko, Lord, sana hindi na ako, nagpe-pray na lang ako buong magdamag, nagpe-pray na lang para hindi na bumalik. Kasi minsan, pagkatapos mag-pray, ayun na naman, inaano naman ako ni Taning ng demonyo. Parang, lolo, muna na naman uli yung problema ko. Kaya magpe-pray na naman ako, lumiliit. Ngayon, kung talagang hindi ka nagku-quiet time, hindi ka nagpe-pray, yung problema mo, palaki. Hanggang hindi mo nakayanan. Tsaka katatawag, Lord, hindi ko na ito kaya. Kaya na, di ba? Kaya lagi kayong maging mapanalangin. Okay. Madami pa akong gustong i-emphasize tungkol sa quiet time, pero masyado ng haba. Kung mahal mo talaga ang Diyos, ay minado ka na sa Kanya lamang nagbumula ang lahat ng bagay, unahin mo siya. Mag-quiet time ka, period. Magka-quiet time na ba kayo? Maraming salamat. At least si ate, magko-quiet time na. Magko-quiet time na ba tayo? Ayan. Dumami ang magko-quiet time. Magko-quiet time na ba kayo? Ang hirap eh. Kailangan mong pilitin eh. No? Okay, ikatlo. Kung may physical touch sa mag-asawa na dapat daw laging may yakap at halik, sa Diyos naman ay may intimate touch. Intimate touch. Nandiyan pa ba kayo? O baka mag-isa na lang yata ako eh. Di pa na siguro nagra-rapture, ano? Okay. Sa mga mag-asawa dito, malaga ba sa inyo ang physical touch?
Oo naman, kahit naman ako. So, siyempre, paano mo nga naman masasabi na nagmamahalan ng mag-asawa kung hindi mo naman lang mayakap o mahalikan at pursiko ang inaabutan? Wala kasing asawa, patama ako sa kanya yun eh. Pag halikan mo asawa, tumigil ka dyan. Pagkagising ko, halikan ko sa labi, sabi ko, magbumog ka naman. Bakit yung mga artista, pagkagising, sa pelikula, magali ka na. Pag-aali ka, hindi mo mahuli. So, physical task. Okay, wala kasi siya rito. Talagang, sayang, inuwi ko kasi sa Pampanga eh. Sa Diyos, hindi ganyan. No? Hindi naman natin talaga literal na nayayakap o nahawakan si Lord. Pero ang presensya niya ang yumasakap sa atin. Amen ba? Okay. Pero kung hindi ka close sa Kanya, no? Kung hindi ka close sa Kanya, hindi mo mararamdaman yung presensya niya. Never. Kung malayo ka sa Diyos, hindi mo yan mararanasan yung presensya niya. Hindi. Kaya importante ang intimacy o pagpapalagayang loob sa Panginoon para maramdaman at maranasan ang presensya ng Kanyang mga yakap. Paano ka nga naman mararamdaman mong yakap kung malayo ka sa Kanya? Diba? Kailangan yung presensya niya nandyan para maramdaman mo yung mga yakap niya. Parang sa mag-asawa lang yan. Palagay na ang loob nila sa isa't isa. Kaya ramdam na ramdam ang pagmamahalan sa pamagitan ng pagyakap. Di ba pag niyakap mo, ibig sabihin mahal mo? Kayo mga mag-asawa din, di ba? Hindi ko lang alam kung parehas tayo. Kasi mayakap na tao eh. Pakatandaan nyo, pagkasilang pa lang natin sa mundong ito, ay kayakap na natin ng Diyos dahil siya ang ating unang yakap. Siya ang unang nagmahal bago mo pa siya minamahal. Amen ba? Bilang mga Kristiyano, dapat maghangad tayong magkaroon ng pagpapalagayang loob sa Diyos para kumapal pa ang mukha mo sa Diyos. Maganda pag makapal ang mukha mo sa Diyos eh. At least masasabi mo kung anong gusto mo, di ba? Halimbawa, yung anak ko, talagang makapal ang mukha. Akin na lang to. Makapal lang ang mukha mo. Parang, pag makapal ng mukha mo sa Diyos, lahat ibig sabihin, palagayan loob na kayo sa isa't isa. Di ba? Kahit sa mag-asawa. Kaya minsan, dahil makapal ng mukha natin sa Diyos o makapal ang mukha natin sa tao, umaabuso tayo. Minsan, umaabuso din ako kay Lord eh. Lord, gusto ko yan. Sabi siguro ng Diyos, abusado ka. Dami mo na nga bisikleta. Lord, binenta ko lang po yung isa. Pero bumili ako uli ng isa. Ang kapal talaga ng mukha ko kay Lord. Kaya, hindi sapat yung alam mo na lang siya, hindi sapat yung alam mo lang na siya lang yung tagapagligtas. Dahil kung wala ka namang close relationship sa Kanya, hindi mo mararamdaman ang yakap niya. Ngunit paano ba magkakaroon ng closeness o intimacy sa Diyos? Sabi niya sa James 4:8, sabi niya, ayan, paano ka magiging close? Come near to God. Sabi niya, lumapit ka sa Diyos and He will come near to you. Lalapit din siya sa iyo, magsasalubong na kayo. Wash your hands, you sinners. Kayo daw makasalanan, lugasin yung mga kamay nyo. May lababo doon, pwede kayo magugas doon. And purify your hearts, purihin mo yung puso mo. And you, double-minded. Double-minded. Kara krus, Doble kara. Parang double-minded, dalawang pag-iisip. So, ang una, lumapit at sumunod sa Kanya. Paano ka na magkakaroon ng itis sa Diyos kung hindi ka malapit sa Kanya? Kailangan mong piliin ang paglapit at pagsunod sa Kanya araw-araw upang mapalapit ka at magkaroon ka ng personal relationship sa Kanya. Madaming paraan para ang paglapit at pagsunod, kaya na lamang ng quiet times. Tinuro ko sa inyo kanina para pagpupuri kanina, yung pag-aawit kanina, pag-attend ng church, pag-prayer meeting, maraming paraan. Minsan nakakalimot tayo, kahit yung pananalangin, nakakalimot tayo di ba? Minsan, kahit sa pagkain, nakakaligtaan pa natin manalangin. Pag nakita nandiyan yung ulam at masarap, pata, subo na subo, di ba?
nakakalimutan mag-pray. Kaya kailangan prayable ka. Kung ihalin tulad sa relasyon natin sa mga tao, halimbawa, yung relasyon natin sa isa, paano ka magiging malapit sa iba kung masama ka sa kanila? Ang Diyos, mahal niya ang lahat ng tao. Pero ang problema, hindi lahat ng tao ay piniling mahalin siya. Dahil mas pinipili nila ang sariling kagustuhan. Kaya hindi rin lahat ay merong intimate relationship sa Kanya. Alam nyo, ang Diyos natin ay isang personal God. Parang personal God. Gusto niyang makapagpalagay ang loob sa inyo. Gusto niyang maging close kayo sa isa't isa. Kasi mahal ka niya. Yung mga kanta kanina, ang gaganda. Mahal ka, sabi niya, ang pag-ibig, kailangan ko yung pag-ibig mo. Di ba? Kaya bilang tugon, mag-effort din tayo na maging close sa Kanya nang sa ganon ay maramdaman natin ang banal na halik. Nasa Bible yung banal na halik, ha? Nasa Bible yung holy kiss. Di ba? Actually, ginagamit ito ng iglesia. Magbatiyan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. Tayo po yun. Sila iglesia ni Brother Eli, Okay. Pangapat, kung may acts of service, maganda po ito, sa mag-asawa, kung mayroong acts of service sa mag-asawa na dapat maging mapag-asikaso sa isa't isa, sa Diyos naman ay may acts of obedience. Acts of obedience. Kung sa mag-asawa may acts of service, sa Diyos naman ay may acts of obedience. Why do we obey God? Because we love Him. Sa John 1:6 sabi niya, 2 John 1:6, and this is love, that we walk in obedience to His command. As we have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Ang hirap pala magsalita pagka nalilinggo ka. Kung galing akong Pampanga, parang dinuduyan pa rin ako hanggang ngayon. Obedience is an expression of love, of our love for God. Madaling sabihin na mahal mo ang Diyos, di ba? Lord, I love you. Ang dali namang sabihin yun. Pero kailangan mong ipakita sa gawa at ito'y sa pamamagitan ng pagsunod. Obedience, gaya na lamang ng mag-asawa. Madaling sabihin na mahal nila ang isa't isa. Pero dapat ito'y makikita na sa gawa through acts of service, di ba? Sabi mo, mahal mo ko, ni pagtimpla ng kape, hindi mo magawa. Hihingi akong pangkape sa'yo, babato mo sa akin yung asukal, yung kape, kulang pa, hindi mo pa itimpla. Di ba? Acts of service, sa Diyos dapat ganun. Sa Diyos, through acts of obedience, mamuhay ng may kabanalan at pagsunod sa kanyang mga kagustuhan. Hindi ka magiging masunurin sa Diyos kung ang puso mo ay puno ng karumihan. Simpleng pagmahal sa kapwa, hindi mo magawa. Simpleng pagtulong sa kapwa, hindi mo matulungan. Simpleng pagnanasa, hindi mo magiba. Simpleng pagmamataas, hindi mo maibaba. Simpleng diferensya, hindi ka makapagpasensya. Simpleng galit, hindi mo maalis. Simpleng pagpapatawad, hindi ka makapagpatawad. Paano ka patatawarin ng Diyos kung ikaw mismo ay hindi makapagpatawad? Binanggit ko, puro simple. Dahil simple lang, ibig sabihin, maliit lang. Paano pa kaya pag malaki ang mga yan? Ang Diyos ay nanaan sa puso mo. Ate, kuya, inay, anak, itay, pati na apo, lahat tayo ay pinili para sumunod sa kanyang kagustuhan upang maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng willing tayo o gusto natin. Willing tayong lumayo sa kasalanan para mapatunayan natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya naman sa tuwing tayo ay sumusunod, ay lalong lumalalim ang pag-ibig natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, move on na tayo. Obedience na tayo. Wala ba akong nakaligtaan? Acts of giving. Kung may receiving gifts sa mag-asawa,
na dapat daw ay nagbibigay ng regalo sa isa. Sa Diyos naman ay mayroong acts of giving. Sasabihin na naman nila, si Kuya Pong na naman yan. Alam ko na yung sasabihin niyan. Okay. Acts of giving. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa tao ay ang pagbigay ng gift. Tama ba? Masaya ka ba naman kapag binibigyan ka ng regalo? Masaya ba kayo? Katamad niyong sumagot. Masaya ba kayo pag bibigyan kayo regalo? Di ba? Okay. Kapag ikaw naman nang nagbibigay, masaya ka kayang nagbibigay? Ba't di ako bigyan kung masaya kayo? O napipilitan na lang? Kapag mahal mo ang binibigyan mo, sure ako, mahalaga sa sayo. Tama? At kapag napipilitan ka lang, sure ako, hindi mo siya mahal. At kadalasan ay parang utang na loob na lang. At hindi naman pagmamahal. Nakikinabang ako sa tao na to, bigyan ko na lang ng ganito. Nangyayari yan sa trabaho namin O bigyan ko si ganito, parang bigyan tayo ng trabaho. Pero walang pagmamahal yan. Kaya nga, sabi ko nung last experience, sabi ko, pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. Pero hindi ka pwedeng umibig nang hindi nagbibigay. Ngayon, gusto kong tingnan niyong lahat ang malagintong kahon na nasa inyong harapan. Yan na naman si Brother Pong. Alam ko na yan, malakay 310 niya. Tama? Ano ba yung malakay 310? Talagang hindi kayo nagko-quiet time, ano? Ang malakay 310, ibigay mo yung para sa akin, di ba? Ang iniisip nila kagad yun, tithings, okay. Ngayon ito, hindi po ito tithing, okay. Iba yung sasabihin ko. Nakikita niyo po yung nasa aking harapan? Yung malagintong kahon na yan. Ano sa tingin niyo yan? Ano ba sa tingin niyo yan? Kahon ba ng pagmamahal o kahon ng pagkakagastusan? Amen! Praise the Lord! Okay, pwede po bang pakibasa ang nakasulat sa harap ng malagintong kahon? Basahin niyo ng sabay-sabay. Ay, hindi na namin nilibahan, hindi kasi. Saan niya mababasa? Ay, huwag mo pa pakita. Para makita ko kung nagko-quiet time sila. Okay. Pinakita na Saan niyo mababasa yan? Sa 2 Corinthians 9:7. Okay. Sabi niya, ano sabi niya? It's of you. Ibig sabihin, bawat isa sa inyo, each of you should give what you have decided in your heart. Kung ano ang naging desisyon, kung ano yung nasa puso mo. Sabi niya, to give not reluctantly or under compulsion. Hindi na pipilitan. Ano sunod? Basahin niyo sabay-sabay. Amen. For God loves a cheerful giver. Kaya tandaan nyo ito mga kapatid. Sa tuwing kayo ay nakapila dyan, makinig po kayo. Ito po, seryoso po ako dito. Sa tuwing kayo ay nakapila dyan at maghuhulog ng kahon na yan, pakasya sa atin nyo ang yung puso ng gusto. Kung ang ibibigay nyo ba ay dahil mahal nyo siya, dahil napipilitan ka, o baka naman nag-aalinlangan ka. Kung sakaling napipilitan ka, kapatid, ini-encourage kita, huwag ka nang pumila. Ikakalungkot ka lang niya. Kung sakaling nag-aalinlangan ka, natatakot ka kung magkano matitira sa iyong bulsa, alalahanin mo ang mga pangako niya. Gusto nyo bang sabihin ko po ang lahat ng mga pangako niya? 700 lahat yan. Kaya hindi tayo matatapos pag sinabi ko ang mga pangako niya. At kung nagbibigay ka dahil mahal mo siya, pinagpala ka kasi mahal ka din niya dahil cheerful giver ka.
Kaya magbigay ka ayon sa iyong kagustuhan. After all, God's loves a cheerful giver. Pero sana, masigurado mo na pag nagbibigay ka, ay nagre-reflect ito ng pagtanaw mo ng utang na loob sa Kanya, sa Diyos. At nagbibigay ng maraming blessing sa iyo. Hindi yung nagbibigay ka at nag-expect ka, Lord, nagbigay ako ha, sana ganito. Hindi na perang pinag-uusapan dito, sana ganito. Lord, nag-prayer meeting ako, sana ganito. Lord, nagsimba ako, Lord, sana ganito. Lord, nag-expect ako mula sa iyo ha. Hindi yun kalugod-lugod na pagbibigay sa Kanya. Ang kalugod-lugod na pagbibigay sa Kanya ay yung nagbibigay ako, hindi dahil sa gusto ko na bigyan mo ako pagkatapos nito, kundi naniniwala ako na kaya ako nagbibigay ay sapagkat marami ka na sa aking naibigay. Amen? Kahit sa anggulo pa natin tingnan ang pagbibigay natin sa Diyos ay isang paraan ng pagsamba at pagpapakita ng ating pag-ibig at pagtanaw ng utang na loob sa maraming blessings na binigay niya. Kaya kapit, kung merong opportunities para makapag-offer sa Diyos, samantalayin mo kaagad dahil tiyak magagalak ang Diyos sa tuwing magbibigay sa Kanya nang hindi napipilitan o nag-aalinlangan. Yung mga upuan na yan, matagal na po yan. Gusto nyo po bang ipamigay na lang natin yan sa mga church natin? Gusto nyo? Okay lang po ba? Nagpamigay na natin yan sa mga church natin. Lumang-luma na po yan. At actually, hindi na yan pare-parehas. Ano? Ang ganda na ng church. At hindi na yan pare-parehas. Okay lang ba? Ipamigay na natin yan sa ibang church natin. Amen ba? Di ba sabi ko pa lang, maging mabait ka, mapagbigay ka, parang ayaw nyo ibigay. Ano, ibigay na natin yan sa ibang church? Okay. So, sa susunod, sa sahig na tayo upo. Ayan ba? Pero meron akong alam. Merong bibili ng mga upuan natin. Praise God! Palakpakan natin ng Diyos. Okay. At alam nyo kung sino yung bibili na yun. Okay. Tuturo ko, papakilala ko sa inyo. Kuya, pakikuha mo yung box na yan. Ang dami kong sinabi, no? Manghihingi lang pala ako ng pamilya upuan. Ayan. Sa dinami-dami ko na sinabi kanina, para ito lang gusto kong pasabi sa inyo. Okay? Ang nakasulat dito, please donate. Okay. Please donate for our new church. Okay? Para dumami po. Bakit? Para dumami yung mga upuan na may lalagay. At papalitan na natin yan ng pare-parehas. At ipamimigay yung iba. Yung iba naman dito sa mga sa taas dahil wala na rin upuan. Okay? So, itong box na to, pag nag-touch and offering kayo mamaya, hindi ko po hinihingi sa inyo kung magkano ilalagay nyo dyan. Hindi tinitignan ng Diyos yun. Okay? Kahit pag ginulog mo yan ng piso at kumalambing yan, tak, sabi ng piso, praise God, di ba? Kahit piso lang yan, pag pinagsama-sama mo yan, madami na yan. Kahit 25, kung medyo naiiyak kayo, huwag masyadong tumunog, yung medyo centimos pa ba? Ayun, kaya yung lapu-lapu, hiulog nyo, hindi yung tutunog. Okay? Pagdaan nyo dito, kahit magkano lang po, pagbigay nyo. Pero, huwag nyo babawasan yung nakalagay sa sobre, ha? May sobre ka nga, mamaya binawasan mo magbibigay ako doon, sabi ni Brother Pong, magbabawasan mo. Huwag mo babawasan, yung sobre ilalagay mo dyan, tapos yung ilalagay mo dito, okay? Sa haba-haba po ng mensahe ko, yun lang palang hinihingi ko, bumili tayong upuan, hindi po yun. Sana naalala nyo yung mensahe ng Diyos. Kaya nagbibigay ka dyan, dahil gusto mo rin magbigay sa Kanya, dahil sa dami ng ibinigay niya sa iyo, kailangan mo magbigay dyan. At dito po tayo magtatapos sa ating konklusyon. Kapag ginawa natin ang love language sa ating mga asawa, siguradong may malaking pagbabago sa kanyang pakikitungo sa atin. Mas mabait sila sa iyo at mas mamahalin ka ng asawa mo.
Pero merong pagkakaiba ang love language ng Panginoon. Una, kahit hindi mo gawin lahat yan sa Diyos, mabait pa din siya sa iyo at mahal ka pa din niya sapagkat yan ang nature niya. Siya yon. Kahit hindi mo gawin yon, mahal ka pa rin ng Diyos. Pangalawa, kapag ginawa natin yon sa Panginoon, hindi siya magbabago, kundi tayo ay ang mababago at lalo pang lalago. Pangatlo, kapag isinapamuhay natin ang love language of God, mas gaganda ang relasyon natin sa kapwa dahil magiging daluyan tayo ng pagpapala tungo sa kanila. Ito po ang 5 languages of God na dapat po natin tandaan. Words of adoration, quiet time, intimate touch, acts of obedience, and acts of giving. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, sa dami po ng mga ginawa niyo sa aming buhay, sa laki po ng utang na loob namin sa inyo. Minsan, Panginoon, hindi na po namin niniintindi ito, nakakalimutan na namin. Hindi po namin naaalala, Panginoon, na kayo ang lumikha sa amin. Hindi rin po namin naaalala o naiisip na nagkaedad kami ng ganito, tumanda kami ganito. Hindi namin naalala, Panginoon, na kayo po ang nag-aalalay sa amin. Yung araw-araw po namin kinakain, Panginoon, bigas, kanin, ulam. Panginoon, hindi na namin po naaalala yun. Nakakainom kami ng tubig, nakakayigip kami ng hangin. Hindi man lang po namin masabi, lahat po yun ay nanggaling sa inyo. Marami po kami pagkukulang, Panginoon, na hindi man namin kayo may adore. Hindi namin po naaalala na lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay ay kayo po. Kayo po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay humihinga po kami. Kayo po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin kami, malakas, walang sakit, walang karamdaman. Kaya Panginoon, ang bawat isa sa amin ngayon, we adore you, Lord. Salamat po sa pagpapaalala po nyo sa amin. Dapat po namin kayong i-bless. Na dapat po namin kayong sambahin, purihin at pasalamatan sa bawat bagay na nangyayari sa aming buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami kung minsan hindi na po kami nakakapanalangin. Wala po kami quiet time. Hindi po namin natutunan, Panginoon, ang ginawa niyo na madaling araw kayong gumising at nanalangin. Panginoon, turuan niyo kami na maging kagaya niyo. Tularan namin kayo. Turuan niyo po kami magbasa ng iyong mga salita na sa ganun maging mapalapit kami sa inyo. Panginoon, minsan hindi po namin alam, sa dami po ng aming mga problema, hindi namin alam kung paano namin susolusyonan. Panginoon, hindi namin naalala na ang bawat problema dumarating sa aming buhay ay nakasulat sa iyong mga salita na aming lang basahin at alalahanin na wala kaming dapat alalahanin na problemahin dahil kayo'y nasa amin. Dahil bata pa lang kami, sinamahan nyo na, bata pa lang kami, minahal nyo na at hindi nyo kami iiwan. Panginoon, patawarin nyo kami kung minsan hindi po kami nananalangin. Hindi man lang kami makapagpasalamat, hindi man kami makapagpuri, hindi man lamang naalalahanin na lahat ng bagay na ginawa niyo sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na tuwing umaga, magpasalamat sa inyo, magpuri sa inyo, magbasa na yung mga salita, magkaroon po kami ng quiet time, magkaroon po kami, Panginoon, sa inyo, ng ating quiet time sa isa't isa. Lord, inaamin po namin na minsan nakakalimutan namin na kayo'y nasa aming presensya lagi. And Lord, we pray, ito mong intimate touch na ito, Panginoon, maranasan po namin ang iyong mga yakap.
Hindi po namin nararanasan ito, Panginoon, kapag malayo kami sa inyo. Hindi po namin ito nararamdaman kung hindi kami nananalangin sa inyo. Kaya turuan niyo po kami, Panginoon, na maging malapit sa inyo, magkapalagay ang loob po sa inyo, na sa ganon maramdaman po namin ang iyong banal na yakap at maranasan po namin, Panginoon, ang pag-ibig niyo sa amin. Panginoon, patawarin niyo kami kung hindi kami nakakasunod sa iyong mga kagustuhan. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging obedience po sa inyo. Sumunod po sa lahat ng mga naisin niyo. Alisin niyo na po sa amin, Panginoon, yung mga ugaling pangit at palitan niyo po ito, Panginoon, ng kabanal-banal sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan hindi kami makapagpatawad. Patawarin niyo kami, nagtatanim kami ng galit. Patawarin niyo po kami, Panginoon, masyado kami mapagmataas. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kahinaan sa mga kahinaan namin sa lupa, Panginoon. Turuan niyo po kami na laging sumunod at talikdan na ang lahat ng kasalanan nang sa ganon maging malapit po kami sa inyo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na dapat po kami magbigay ng para sa inyo. Sa haba-haba ng panahon na kayo po ay inyong iningatan, hindi pinabayaan, hindi kami nagkulang. Nakasubo kami ng 3 beses isang araw, nakakain kami. Panginoon, ang amin pong ibibigay sa inyo, nagbibigay kami sa inyo dahil marami na po kayong naibigay sa amin. Turuan niyo po kami magkaroon ng utang na loob. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magbigay para sa iyo, sa inyong kabutihan. Kaya Lord, salamat po sa mensaheng ito, sa mga itinuro niyo po sa amin. At nawa, Panginoon, baunin po namin lahat ito at may sa pamuhay. Panginoon ko, maraming salamat. Pagpalain niyo po kami lahat. Bless niyo po kami lahat. We love you, Lord. We truly love you. Turuan niyo po ang aming puso ng mahalin ka ng labis at tapat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po, Tito Pong, sa napakaganda at napaka-challenging na mensahe. Sa umaga pong ito, isang malungkot na balita, pero nawa makapagbigay na encouragement sa dalawang kapatid natin sa Panginoon. Ito pong donate at share, di muna natin gagawin ngayon. Okay lang po ba? Kapag may kasabay na special offering, we will not do this kasi lagi lang naman po ito nandito. Pwede tayo pumunta anytime para mag-donate sa chair. As of now, di natin sinasabing hindi ito importante, pero merong isang importanteng bagay. Si Effer po ay naka-schedule ng i-dialysis dahil yung kanyang kidney hindi na nagpa-function properly. So, mahabang proseso gagawin sa kanya, pero kailangan ng kapatid natin sa Panginoon ng financial help mula sa atin. That's the number 1 reason kaya hindi muna natin to gagawin. Okay lang po ba yun? Pangalawang reason natin, si Kuya Bobby Canoy, kapatid po ni Ate Helen Canoy, asawa ni Ate Helen Canoy ng CCC Santa Cruz. Dati nating worship leader dito yon. Tapos nagtayo tayo ng church sa may Santa Cruz, isa siya sa naging kanang kamay namin ni Pastor JP. Yung asawa niyang si Brother Canoy ay meron ng stage 4 cancer. At si Kuya Bobby, magka-chat kami madalas ni Ate Helen at nakapangako ako sa kanya, pupuntahan ko siya bukas ng 5 p.m. Dahil 3 oras lang yung pwedeng visit tayo. 5 to 8 pupunta kami ni Kuya Job together with Pastor JP dahil siyang pastor ng Santa Cruz. Mag-aatid tayo ng tulong sa kanila. Ang pagkakaintindi ko rin sa message niya sa akin, nung sinerch ko, at bandang taas ng lalamunan dito, may mga tumubo ng mga bukol, etc. Kaya affected ang ulo, tsaka yung kanyang lalamunan. Hindi na po siya makakain, hindi na rin po siya masyado makakita ngayon at nangangayayat na si Kuya Bobby. Kalalakihan natin yan. At ito po yung magandang panahon to express our love to our brethren. No? Naiiyak tayo, natatouch tayo, nahahabag tayo sa kanila. Pero yung ating tulong pinansyal sa kanila ay makapagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. And lo and behold,
ang simbahan natin naniniwala pa rin sa divine healing. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng Panginoon. Okay lang po ba na next week na ito? At ilaan muna natin yung offering natin kay Kuya Bobby at kay Ate Helen. Pag may kasabay na special event tayo, yun ang unahin natin dahil nandito lang naman itong offering box ng ating mga upuan. Total may upuan pa naman tayo. Manalangin tayo. Aming Diyos, tinataas po namin sa iyo si Efer at si Kuya Bobby at yung mga pamilya nagmamahal sa kanila. At kaming Cugayao Christian Church ay family din nila. Kaya dalangin ko po sa iyo, Panginoon Diyos, napakaliit lamang na bagay itong aming may tutulong sa kanila, pero naniniwala kami, palalakihin mo ito sa kanilang mga puso. Makapag-serve nawa ito ng encouragement sa kanila, ng pag-asa sa kanila, ng kaaliwan sa kanila. Lord, hindi ka patapos sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay. Naniniwala kami, gagaling sila in your will, in Jesus' name. Lord, palakasin mo at maging successful ang gagawing treatment kay Efer at sa mga darating na panahon, patuloy po namin makikita siyang malakas, malusog at gagaling. Kinakailangan ng panalangin, may kalakip na pananampalataya or else mawawalan ito ng saysay kung may halong pagdududa. Kaya Panginoon, by faith we claim na yung healing mo ay dadaloy sa kanila sa iyong kaparaanan. Kaya Lord, dalangin ko yung malilikom na salapi dito sa puting box na ito ay makatulong sa kanila. At sa aming lahat, Panginoon, na tapat na nagbibigay sa iyo tuwing linggo dito sa aming offering box, sa tithes namin, dalangin ko i-bless mo yung bawat isa at makita mo yung aming mga puso masayang nagbibigay dahil napakaganda at napakasapat na ng aming narinig sa iyong lingkod na ang pagbibigay ng masaya nagmumula sa isang pusong nagpapasalamat dahil sa mayamang biyaya mo na pinaparanas sa amin. Hindi mo kami hinahayaang magkulang, lagi mo kaming binibigyan. Kaya naman, Panginoon, lagi kami magbibigay sa iyo. Kaya Lord, i-bless mo ang Cugayao Christian Church, ang CCC family as we extend our help sa aming mga kapatid sa Panginoon na ngayon ay nangangailangan ng husto. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, simula pa rin tayo sa may likod. Santa Cruz, dito tayo. Main church, dito po tayo. Tapos kung may extra tayo, let us extend our help financially kina Efer at Kuya Bobby. Sige po, tayong lahat ay tumayo from the back. Di manggagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di man titinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di man pipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay maputi, napakaunti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala naman mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangambas sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinas sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Bigaya ay sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga
Amen. Okay. Maraming salamat sa praise and worship team. Bago tayo mag-closing prayer, ay kikilalanin natin ang mga graduates ng iLead sa sandaling ito. Ang iLead ay 12 sessions na ginagawa ng Cogeo Christian Church sa mga members nito. Pero bago ko ibigyan ng certificate ng recognition ang apat na unang batch ngayong second wave ng ating iLead, ay kilalanin muna natin kung sino yung kanilang discipler or yung kanilang facilitator. Welcome natin sa stage si Sister Gladys Ann Espiritu. Liga rito, Gladys. Single and ready to pray for someone. Liga rito, Gladys. Si Gladys, nung dinisciple namin sila using the iLead, siya ay tinanggap ang hamon at pag-usad sa pagdidisipulo. At meron siya ngayong apat na dinidisciple na re-recognize namin, bibigyan namin ng certificate pero siya hindi pa graduate. Kasi sumabay siya dun sa, saan ka ba tumigil? 6 or 7. Kasi pagka naka-session 4 ka na ng iLead, pwede ka nang dumaan sa facilitators training para makapag-disciple. At ibibigay ko yung opportunity kay Gladys na siya mismo mag-abot sa mga gagraduate. Sunod-sunod na ito kasi yung iba nasa, ano ba tayo? 10 na kami, yung iba 7, yung iba 8. Certificate of recognition. This is to certify that yung una, name, Florcertida Lopez has finished Cristianismo 101 as part of the discipleship track of iLead My Church. Sister Flor can now start a discipleship group of her own in fulfillment of the Lord Jesus' mandate to disciples. Given this 23rd day of February 2025. Signed by Gladys Ann Espiritu, iLead Facilitator, and Pastor Ayi Espiritu, the senior pastor ng CCC. Ngayon, tawagin natin muli isa-isa si Ate Flor. Ate Flor, tignan naman ninyo yung gumraduate sa ating iLead. Nung una sila ay nagdadalawang isip, Pastor, kaya ba namin sagutan yung iLead? No? Pero sila lang yata ay naka-perfect ng halos walang absent, no? Sa kanilang weekly fellowship. Ayan. Next po si Ninang Luz Viminda Manal. Hello, si Ninang Luz. Ano nangyari sa mga young adult natin at youth? Sila na yung next in line, ano? At si Mami Conchita Paterno. Wow. Mahirap bang sagutan yung iLead? Mahirap daw pero kinaya nilang makagraduate ng 12 sessions. Tita. At huling-huli, siyempre, ang kanilang, hindi to senior pa, no? Si Ninang Jenes Gampo ng kanilang dalaga sa grupo. Ako na. Congratulations po, Ninang. Po. Sila ay aalamin natin kung 100% uusad sa discipleship or makakapagbuo ng grupo kahit isa lang or dalawa na i-iLead nila. No? Tinanong ko si Pastor Dan Feliciano, yung nag-translate sa Tagalog ng iLead, meron na pong Cristianismo 102. Kaya baka sundan na nila agad yon or magpapahinga muna sila sa second sem na. Next school year na yung susunod na kanilang pag-meet. Gladys, thank you so much sa effort mo na paglilid sa grupo at sa inyo pong lahat na nag-aaral everyday, tapos sasagutan, tapos magkakaroon ng discussion, mga 1 oras yan kada meeting. Ituon natin yung ating kamay sa kanila at ipag-pray. Lord, maraming salamat sa buhay ng 4 na mga disipulo mo na nagtiyaga, Panginoon, na mag-aral ng iyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, na sila ay pinalalim mo sa pag-aaral ng iyong banal na kasulatan, sa pangunguna ni Sister Gladys. Salamat, Lord, dahil hindi naman talaga expensive ang pag-aaral ng salita mo.
Ang kailangan lamang dito, makapagbigay kami ng oras para sa iyo. Kaya Lord, i-bless mo po silang lahat at pagpalain ng lubusan, lalo na sa kanilang desisyon sa pag-usad nila sa pagdidisipulo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Teka lang, dyan muna kayo. Test lang natin. Okay lang ba? Recitation. Ano ibig sabihin ng KPP? Pagkakasunod-sunod. Okay. Yung aksa lang daw. Anyway, thank you so much. Picture daw tayo. Lapit tayo konti. Yung letter S na mahalaga, na kailangan maranasan. Usap tayo mamaya, Gladys, ha? Sige, salamat. Hindi, alam nila yon. Dahil 15 yung session, pinakauna yung pagsagip. No, ayan. Yung KPP, alam nila yun. Yung may trend, di ba? Yung may train, yun. Katotohanan, pananampalataya, tapos pakiramdam. No? Anyway, madali lang naman nilang marireview yan. So, next week, next sa mga darating na panahon, magre-recognize pa tayo ng mga bagong graduates. By first week siguro or second week ng March, ilalabas namin ulit sa labas yung bagong schedule ng iLead. I hope mag-sign up po kayo sa time na ibibigay namin. Pero hindi na namin sasabihin kung sino facilitator para magkasorpresahan na lang tayo kung sino yung magpa-facilitate sa atin. Time na lang ilalagay natin para dun tayo bumase. Sige, tumayo tayong lahat at batiin natin yung ating katabi. Sabihin mo sa kanya, God bless. Okay. So, saktong-sakto tayo, 10 eh. Ay, sorry. Upo pala muna kayo. Upo pala muna kayo. May nakalimutan. Ate Maylin, akyat ka ulit. Meron pala tayong mahalagang paalala bago tayo umuwi. Huwag muna natin pabawain yung Sunday School, ha? Okay po, na-excite tayo sa mga graduate. May kaunti po tayong announcement. So, tingnan po natin, masabik tayo sa mga ministry opportunities. So, ayan po, every Sunday, syempre yung worship service. Salamat po sa nag-invite. Welcome po. Mamaya po, maiwan po muna kayo saglit po, yung magkapatid. And then, ang mga fellowship po ng Luminescence, Awesome Men of God, ay every Saturday, 6 p.m. Diamonds Forever, later, may fellowship po kayo. Resolute every Sunday, later po may fellowship kayo. At ang Remnant every Sunday of the month. Gayun din po, meron tayong prayer chain. Kung gusto nyo pong mag-join, makakatanggap kayo lagi nito. Ganito po, no? Puno yung slots natin, pero pwede pa rin po kayong mag-join kasi may mga oras po na nagdodoble naman. Let's say yung 5 to 6 a.m. may dalawang nananalangin. 6 to 7, may dalawang nananalangin. Every Saturday yon. Hindi niyo po nakikita, pero sa bahay po. At ang ating masipag na coordinator, Ate Leia, tayo po, si Ate Leia Aliwalas, yan po ang ating prayer chain coordinator. Palakpakan naman natin si Lord. Napakasipag pong mag-notify sa amin yan. At kayo po ay hindi po ito nalilimit na tayo ay mag-join ng prayer chain. Mas marami pong nananalangin, mas pagpapalain ng ating simbahan. Dahil ang gusto ng Panginoon, may quiet time talaga tayo sa Kanya. Okay, ano pa po yung ating mga announcement? Paki-flash po sa ayan po. Let us pray for the families of the week. Sino-sino po ang mga family niyan? Ang Magdalita, Manal, Marasigan, at Mindiola. So kayo po ay makaka-receive sa inyong mga cell group, sa mga GC ninyo, kung ano po yung mga family or request or prayer request ng mga families niyan. Again po, pinagpapala ng Panginoon ang lahat ng dumudulog sa Kanya. According po sa ating natutunan kanina, lagi tayong magkaroon ng quiet time sa Panginoon. At gayon din po, ayan po, sa ating Facebook, kung kayo po ay may mga relatives na connected sa Facebook or Instagram, ang ating pong worship service ay live. So, salamat po muli sa inyo pong pagdalo at imbitahan po natin muli ang ating
si Pastor Ai para sa closing prayer. Tayo po tayong lahat. Salamat. Lahat daw ng kids ministry volunteers, yung mga bago nating tinitrain na teachers, after the service, meron kayong lunch training. Magtitrain sila paano mag-lunch? Kakain mo, tapos magtitraining sila. Tapos paalala sa mga kababaihan, Diamonds Forever at saka mga mamis natin, sinong gustong pumunta sa Baguio? Taas ang kamay. Sige, wala. Kuya Job, babae lang, babae, no? Kababaihan. Okay. Si Casey ay kinukuha isa sa mga core leaders ng women's group ng CBAP, Conservative Baptist Association of the Philippines, yung ating denomination. At merong conference sa Baguio ang CBAP Women. Itong fee dito ay 4,000 hanggang April ito eh. Pero April onwards ay 4,500 na. I-coordinate nyo si Ate Casey kung gusto nyo sumama sa Baguio. We will do our best para ma-subsidize yung 4,000 na yon. No, from transportation hanggang sa fee ng mga nanay, samantalahin natin May 1 to 3 ang date nito. Matagal pa, kaya pa natin makapag-ipon. Sana kung gusto nyo magpunta ng Baguio, samantalahin natin itong women's conference ng CBAP. Nandoon naman kami para makapag-assist sa inyo. Sige, maraming salamat. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa napaka-powerful na message mo sa umagang ito. Tinuruan mo po kami, Panginoon, kung paano pa lumalim ang aming ugnayan sa iyo. Nawa, Panginoon, yung mga bagay na aming narinig mula kay Tito Pong ay iyo pong i-bless sa aming mga puso. Lord, dalangin ko po sa iyo sa sandaling ito na ang lahat ng mga ito ay aming mapagnilay-nilayan sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. At dalangin ko samantalahin namin yung pagkakataon na ito ay maisapamuhay. Ang pag-apply ng iyong mga salita, Panginoon Diyos, ay hindi by chance, kung hindi dapat intentional. Pinipili namin, Panginoon, at minimake sure namin na yung mga natututunan namin pag may pagkakataon or kahit walang pagkakataon ay sinisikap namin na ito ay hanapan ng pagkakataon na maisapamuhay. Maging intentional kami sa aming paglilingkod sa iyo dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay lagi naming kasama at nakapagbibigay ito sa iyo ng kaluguran. Kaya Lord, maraming salamat dahil tinuruan mo kami kung paano pa lumalim ang pag-ibig namin sa iyo at maintindihan namin yung lalim ng pag-ibig mo sa amin. At Lord, sa aming paghiwa-hiwalay sa sandali pong ito, dalangin ko po sa iyo na maalala namin lagi ang mga nagaganap sa loob ng aming panambahan, lalo na rin sa bahagi ng pakikinig ng iyong mga salita. Ganon din, Panginoon, sa mga announcements ng sa ganon, lalo pa kaming lumago sa tulong ng bawat isa. Lord, i-bless mo ang lahat ng aming mga gagawin pa sa Cogeo Christian Church at nawa, Panginoon, lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Maraming salamat at nawa, Panginoon, minsan mo pa kaming basbasan, ibuhos ang masagana mong biyaya at napakayamang pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga sa bawat isa.